Hello, kamusta tayong lahat? I praise the Almighty Father, for He is good, He is righteous, He is full of mercy and grace. He loves us so much that He considers us His treasure, His inheritance, His portion. And for us, our Father, He is our abundance, He is our joy, He is our Creator. He will never leave us nor forsake us, even if we're already old and gray. He will sustain us. Our Father sent to us Jesus Christ. And anyone who believes in Jesus Christ will be saved, because Jesus Christ, He is the Lamb of God, the bread of life. He is the high priest in the order of Melchizedek. He is the burnt offering, the sin offering, the grain offering, the thanksgiving offering, the drink offering. And He is the coming King. Jesus is the one writing our names in His book of life. He's the man clothed in linen with an inkhorn. And we can talk to our Father by using the name of Jesus Christ through the power of the Holy Spirit. Jesus prayed to our Father to send us the Holy Spirit, so that whenever we call on the name of Jesus, He will come to us. The Holy Spirit also is the one giving us gifts and fruits every day, so people will know that we love our Father, that we are followers of Jesus Christ. So last time we read Proverbs chapter 11, the foolishness of the wicked people. Gusto ni Almighty Father, equal ang trato natin sa mga tao. May justice. So binabanggit na scales dito, or dishonest scales, are an abomination to the Lord. Ibig sabihin nun, pag iba ang trato natin sa tao, meron tayong pinapanigan. Kung sino ang mayaman, dun tayo. Kung sino mahirap, ayaw natin. Galit doon si Almighty Father. Yun ang binabanggit dito na scales or weighing scales. Importante ang integrity. Ang integrity, yun ang honesty, strong moral fibers. So, dinidescribe dito yung righteousness and wickedness. Lahat merong repercussion. Pag righteous ka, you love the Almighty Father and Jesus Christ, you have wisdom and knowledge. Wisdom is equal to the fear of the Lord. May takot kay Almighty Father. You will inherit God's kingdom. But if you're wicked, disobedient, stubborn, arrogant, ano ang mangyayari? Eternal damnation. So, ang mga tao ay sinasala noon pa man. Inuulit-ulit ni Almighty Father dahil hindi naiintindihan ng mga tao. Kaya maraming example na ibinibigay si Almighty Father sa atin. Laging sinasabi na magkakaroon ng life ang mga righteous people, at ang wicked people, death ang patutunguhan nila. Dahil ang life kay Almighty Father ay everlasting life, at ang death ay ang eternal damnation. Dahil tayo ay pag nandito sa mundo, meron tayong kaluluwa, nasisira lang ang ating katawan, pero ang soul and spirit natin, if we are obedient to the Almighty Father, obeying His statutes and commandments, babalik kay Almighty Father. Pero pag disobedient, arrogant, prideful, and loves perversion, saan mapupunta ang kaluluwa? Sa impyerno, kasama ng mga demonyo.
So babantayan natin ang ating mga bibig. Ang lalabas lang sa bibig natin ay puro pagpupuri sa tatay natin. At lalabas sa bibig natin ay ang truth, hindi ang kasinungalingan. Dahil pag sinungaling ang lumalabas sa bibig natin, ang father of all lies ay yung accuser natin, si Satan, yun ang father mo. Pero if you are for the truth and justice, ang tatay mo, si Almighty Father, tatay natin. Dapat maging kagaya tayo ng tatay natin, kaya pinadala niya si Jesus Christ sa atin. Para maging example natin, and Jesus is victorious. Blessings ang ibibigay ni Almighty Father. Babantayan natin ang puso at isipan natin, pati na ang bibig natin. Pati ang ating mga galaw. Perverse heart are an abomination to the Lord. Perversion meaning behave in a way that goes against what is right. So, kabaliktaran ang ginagawa. Instead of doing good deeds, ang perversity, gumagawa ng kabaliktaran ng doing good deeds. Ano yung doing good deeds? Ano yon? Gumagawa ng wickedness. Deliberate opposition to good sense. Yun ang perversion. Na kahit magsama-sama pa ang mga wicked people, sila ay mapaparusahan. They will not go unpunished. Maraming mga tao nagsasama-sama para sa perversion. Sila ngayon ay mapaparusahan. They will not go unpunished. Pero the posterity of the righteous will be delivered. Ibibigay sa mga righteous. Righteous, ano ang root word? Right, tama. Tama ang ginagawa. Sa paningin ni Almighty Father, yun ang importante. May tama dito sa mundo, may righteousness dito sa mundo, at may righteousness kay Almighty Father. Dalawang klaseng righteousness, no? Ang akala nating righteousness ng mundo na to ay kapareho ng righteousness ng kay Almighty Father. Hindi, dahil ang righteousness ng mundo na to ay pang sarili lamang. Ang righteousness dapat na sinusunod natin ay ang righteousness ni Almighty Father. So verse 22, as a ring of gold in a swine's snout, sa ilong ng baboy. Kung ang isang babae ay walang discretion, hindi nahihiya, para siyang baboy na merong gintong singsing sa ilong or sa snout. Doon inihahalin tulad ang babae na walang discretion. Kahit na maganda siya, kung wala naman siyang discretion. Alam ba yung discretion? Yung bagay na itinatago, ibinubulgar or ipinagmamalaki na hindi naman dapat talaga ipakita sa mga tao. Gaya ng marami sa internet nagpapakita ng katawan, nagpapakita ng puwet, nagpapakita ng sumasayaw ng pinapagpag yung katawan, ibang klaseng pagpag yung ginagawa sa katawan, hindi ko maintindihan. Anong tawag doon? Anong tawag doon sa mga babaeng yun? As a ring of gold in a swine's snout, parang mga baboy. Hindi ako nagsalita noon, si Almighty Father, para mga baboy na may ginto sa ilong. Pag sinasabing baboy, madumi. Kahit na may ginto ka sa ilong, kadumihan naman ang ginagawa mo. Kahit maganda ka, pero kadumihan ang ginagawa mo, hindi yung katanggap-tanggap kay Almighty Father. Kahit na maganda ang itsura. Dahil ang importante kay Almighty Father ay ang puso ng tao.
At wag tayong swapang. There is one who scatters yet increases more. Nagsishare ng blessings ni Almighty Father sa kapwa-tao. Mas pinagpapala ni Almighty Father kaysa sa mga taong swapang. Pag swapang ang tao, mas lalo siyang maghihirap kasi meron siyang poverty mindset. Meron akong kilalang tao, ano siya, mapagbigay siya. Pero wicked siya. Pero mapagbigay siya. Pinagpapala siya ni Almighty Father kasi yung blessings niya na binibigay sa kanya ni Almighty Father, pinapamigay niya. Nakakatulong sa kapwa-tao kahit hindi niya gustong tumulong. Parang ganoon ang puso niya eh. Pero wicked siya, no? Hindi kasi niya kilala si Almighty Father, pero ang alam niya ay magbigay or mag-share ng blessings. Pinagpapala siya ni Almighty Father. Wicked siya in a sense na meron siyang mga graven images, babaero siya, ganon. Pero yung blessings, pag may tao siya nakikitang nakakaawa, binibigyan niya. At pag may taong lumalapit sa kanya, halimbawa, nangungutang, hindi na niya sinisingil. Binibigay na niya. Ganon siya. Kaya pinagpapala siya ni Almighty Father kasi namimigay siya. Hindi humingi ng kapalit. Hinahayaan niya. So yung tulong na yun, galing yun kay Almighty Father. Ginagamit niya yung wicked person na yun para makatulong sa ibang tao. The generous soul will be made rich, and he who waters will also be watered himself. Dinidiligan mo yung ibang mga tao, binibigyan mo ng blessings, minamahal mo. Ngayon, dahil sa namamahal ka sa tao, binibigyan mo ng blessings, binibigyan mo ng water, bibigyan ka rin ng water. So pareho kayong mabibigyan ng blessings ni Almighty Father. Pero kung ikaw ay swapang, tatanggalan ka ng blessings, parang sa parable of the talents. At hindi tayo dapat magtiwala sa mga kayamanan dito sa mundo. At ang fruit of the righteous is a tree of life, everlasting life ito, eternal salvation. And he who wins souls is wise, or sharing God's word, wise siya. Yun ang tunay na trabaho para kay Almighty Father, sharing the love of God to the people. Yun ang tunay na trabaho natin, to worship the Almighty Father by loving also our brethren. Wino-worship natin si Almighty Father pag sinusunod natin ang kanyang mga laws and statutes and commands. Kung ang mga righteous people, they will be rewarded, ganun din ang mga ungodly and sinners. They will be rewarded also. Kung ano ang kanilang itinanim, yun ang aanihin nila. So tayo, kung ano ang tinanim natin as followers of Jesus Christ, yun ang aanihin natin, pagmamahal. Aanihin natin ay pagmamahal galing kay Almighty Father. Pero kung ang itatanim mo ay wickedness din na makukuha mo, bibigay sa inyo Almighty Father, yun ay sa eternal damnation, sa Sheol, sa bottomless pit, or sa Hades. So dito na tayo, Iska. Proverbs chapter 12. Whoever loves discipline loves knowledge, but whoever hates correction is stupid. Kung sino nagmamahal sa mga disiplina, nagmamahal siya sa knowledge, or knowledge, ang root word nun ay knowing, alam niya.
Discipline also means meron kang self-control. Kung may self-control, galing yun sa Holy Spirit, mahal mo ang knowledge. Knowledge is one of the gifts of the Holy Spirit also, no? Wisdom, knowledge, speaking in tongues, prophecy, gift of healing, gift of miracles, gift of interpreting different kinds of tongues, discerning different kinds of spirit. Ano pa ba yun? Gift of faith. Yun. So kung may discipline tayo, may fruit of the Holy Spirit tayo, meron tayong gift of the Holy Spirit. Whoever loves discipline, loves knowledge, but whoever hates correction is stupid. Pag ayaw magpa-correct sa'yo ng tao, sasabihin natin sa mga tao, Brad, sister, ganito ang gusto ni Almighty Father. Hindi kita ginajudge, pero yung gusto ni Almighty Father, ganito. Ito ang nasa Bible. Ngayon, pag may tao na galit sila, pag kinokorek sila, those people are called stupid by our Father. Stupid means unintelligent, ignorance, brainless, walang utak, mindless, walang mind, dull-witted, imbecile, moronic. Yun ay ibig sabihin ng stupid. Naive. Good people obtain favor from the Lord. Binibigyan ni Almighty Father ng favor ang mga tao na sumusunod sa Kanya. But He condemns those who devise wicked schemes. Ano ba yung mga wicked schemes na nagpapatupad ng mga wicked schemes? Galit si Almighty Father sa mga nagpapatupad ng wicked schemes. Nagpaplano ng pangloloko, nagpaplano ng pangmamanipula, nagpaplano ng panglalamang sa kapwa-tao, pagnanakaw, no? Wicked schemes, nagde-devise. Ano yung mga wicked schemes na yon? Mga secret plots, scammers, underhanded or dishonest plan made to benefit oneself, often at the expense of others. Manggagamit ng kapwa-tao, nagmamanipula. That's wicked schemes. Pag nag-withdraw ka sa bangko, sa ATM, may charge. Wicked scheme yon. Bakit wicked scheme yon? Ginagawang tama yung mali dahil ibinigay mo na yung pera mo doon, nakatago na yung pera mo doon, tumutubo na yung pera mo doon, nagagamit nila yung pera mo na yon. Tapos pag mag-withdraw ka, may charge sa ATM. Oh. Ang loloko yun. Legal, pero kay Almighty Father, hindi yun legal. Darating ang time. Those people who plotted wicked schemes will be judged at the last days. No one can be established through wickedness. Ano ba yung established? Pag-establish ka, may foundation. Ang foundation, si Almighty Father. Ang cornerstone, si Jesus Christ. Hindi ka ma-establish pag ikaw ay wicked. Wala sa iyo si Almighty Father. But the righteous cannot be uprooted. Hindi matatanggal ang righteous. Stable, immovable, unshakable. Ang mga righteous people, bakit? Kasi ang foundation ay si Almighty Father. Ang cornerstone, si Jesus Christ. A sure foundation. Example nito ay yung parable of the sower, Matthew chapter 13 verse 3 to 9. Verse 8, but others fell on good ground and yielded a crop, some 100-fold, some 60, some 30. Maganda kasi yung kanyang ugat. He who has ears to hear, let him hear. So yung parable of the sower, no? Nagtanim, nagsabog ng binhe yung sower. Yung iba napunta sa damo, yung iba napunta sa batuhan, yung iba napunta sa pavement, yung iba napunta sa lugar na may mga matinik.
At yung iba naman sa good soil na punta. So kaya sa good soil na punta, maganda yung ugat niya. May pundasyon. Okay? Yung mga tao na yon, ang pundasyon, si Almighty Father, cornerstone, si Jesus Christ, they can never be uprooted. Verse 4, a wife of noble character is her husband's crown, but a disgraceful wife is like a decay in his bones. Pag binabanggit din dito sa Bible yung wife and husband, yung wife, nagsisimbolize din ito ng nation, di ba? And then yung husband, sino ang husband or yung groom? Si Jesus. A wife of noble character is her husband's crown. Crown tayo ni Jesus. Kasi ang church, yun ay, ang personification nun ay babae rin. So, the bride of Jesus, yung church, tayo. Ngayon si Jesus Christ, yung crown niya, tayo, a wife of noble character is her husband's crown. Kung maayos tayo na tao. Nakalagay dito yung tungkol sa crown, the Zechariah chapter 9 verse 16. The Lord their God will save them in that day as the flock of his people, for they shall be like the jewels or stones of a crown lifted like a banner over his land. Inihahalong tulad ang mga tao nagmamahal kay Almighty Father na jewels ng crown. Okay? Kaya binanggit dito, a wife of noble character is her husband's crown. Isa pa. Meron pa dito. Isaiah chapter 62 verse 3, you shall also be a crown of glory in the hand of the Lord, and a royal diadem in the hand of your God. Pag nagmamahal tayo kay Almighty Father, kinoconsider niya tayong crown kasi pinagmamalaki niya. Masaya si Almighty Father kung tayo ay sumusunod sa Kanya. Kaya nga, a wife of noble character is her husband's crown, but a disgraceful wife is like a decay in his bones. Nakakapagbulok ng buto. At ang binabanggit din dito ay pwede rin ito na babae na asawa na maayos. No? Masaya ang kanyang asawang lalaki kung ang babae ay maayos na tao. Pero siya ay nakahiya-hiya kung siya ay gumagawa ng abomination. Verse 5, the plans of the righteous are just, but the advice of the wicked is deceitful. Ang plano ng mga tao nagtitiwala kay Almighty Father, just, may justice, maayos, for equality. Pero yung advice ng wicked people, deceitfulness, panloloko, misleading, hiding the truth on purpose. Yun ang advice of the wicked. May itinatago, merong hidden agenda. Yun ang mga wicked people. Ang plano ng mundo na to ay bawasan ang tao. Yun ay isang deceitfulness. Sinasabi na kailangan mabawasan ng tao para hindi mamatay ang mga tao. Ba't ganon? Babawasan ng tao para hindi mamatay ang tao? Magulo, di ba? Kailangan mabawasan ng tao para hindi mamatay. Ba't ganon? Walang logic. Kasi nga, may hidden agenda yon, deceitfulness yon. Kasi gusto lang ng mga nasa upper echelon or yung mga tao na feeling nila mayaman sila dito sa mundo. Sila lang ang
mag-benefit sa mundo na to, kaya sinaswapang nila ang resources ng mundo na to, kaya gusto nilang konti lang ang tao. Yun ay isa sa mga agenda 2030, deceitfulness. Panloloko sa mga tao. Ano pa ang panloloko sa mga tao? Sinasabi sa mga tao na huwag kayong kakain ng meat dahil pag kumakain kayo ng meat, magkakasakit kayo. Pero yung mga mayayaman, sila ang kumakain ng meat. Anong pinapakain sa mga tao? Sa mga hindi mayayaman? Puro mga hindi masustansya na pagkain. Nag-iimbento ng meat na gawa sa computer. Hindi totoong meat yun ang pinapakain sa mga tao. Pero yung choicest meat, yun ang kinakain ng mayayaman kasi bine-brainwash nila ang mga tao na kumain ng mga vegan food. Hindi pwedeng laging vegetable. Kailangan ng katawan natin ng protina. Niloloko ang tao, ang mga mahihirap. Nagpapakalat ng maling information sa internet. Kaya akala ngayon ng mga tao all over the world, tama yung turo. Pero hindi, merong hidden agenda yon para hindi kumain yung mga mahihirap ng meat. Ang makakain ng mga masasarap ay yung mga mayayaman. Deceitfulness. At kaya yun din ay itinataas nila ang presyo. No. Pero pag yung meat ay pabulok na, mura na ang presyo. Kaya nga nila itinataas para hindi makakain ng mga mahihirap. Kaya nagkakaroon ng inflation. Pati na rin sa mga, halimbawa, ang isang kumpanya, gumagawa sila ng mga properties, mga building. Ang binibigay nila na mga substandard na mga items pang mahirap, pero kanila ang pinakamagaganda. No? Walang justice sa mundo na to dahil wicked ang mga tao. Verse 6, the words of the wicked lie in wait for blood, but the speech of the upright rescues them. Ang salita ng wicked people, laging papunta sa kamatayan, blood. Pero ang salita ng isang tao na may tiwala kay Almighty Father at may takot kay Almighty Father, nagsasabi ng totoo. But the speech of the upright rescues them. Binibuksan ang isip ng tao. Nagsasalita ng totoo. Pero yung wicked people, nagsasalita ng kasinungalingan. Ang dami sa mundo na to. Pinagtitiwalaan ng tao kasi. Pag pinagtitiwalaan ng tao kasi sinasabi na ito ay nakapag-aral ng ganyan sa pinakamagandang school, kaya pagtiwalaan natin yan. Hindi nila alam na manloloko. Ginagamit ni Satan. At nagpapaloko naman ang mga tao. Dahil nakatingin lang sila, yung mga tao nakatingin lang sa mga bagay dito sa mundo, kaya mas pinagtitiwalaan nila kung graduate ka ng napakagandang university, kung ikaw ay merong madaming diploma or doktor ka ng kung ano man, yun ang pinaniniwalaan ng mundo na to. Ayaw nilang maniwala kay Almighty Father. At dahil doon, masisira ang mga tao. The wicked are overthrown and are no more, but the house of the righteous stands firm. Itatapon ang mga wicked people. Alam naman natin yun, di ba, nasa Book of Revelation. So dito tapos na, kasi tapos na ang istorya ng mundo na to. Kaya dito tapos na ang pagkakasabi, the wicked are overthrown and are no more, but the house of the righteous stands firm. 1 Corinthians chapter 6 verse 9 to 10, do you not know that the unrighteous will not inherit the kingdom of God? So nakalagay dito, mapupunta sa impyerno ang mga unrighteous people
Nakalagay. Kasi, babanggitin ko na naman yung isang tao na sinasabi niya, ayaw niyang banggitin kasi eh. Meron siyang itinatago. Gusto niya kasi ng validation ng tao. Pero tayo, sasabihin natin, dahil gusto natin validation ni Almighty Father. Sasabihin natin ang totoo. Na yung mga unrighteous people, hindi sila makakapunta sa kingdom of God. So, saan ngayon sila mapupunta kung wala sila sa kingdom of God? Sa heaven. Sa impyerno sila mapapunta, no? Do you not know that the unrighteous will not inherit the kingdom of God? Do not be deceived. Neither fornicators, nor idolaters, nor adulterers, nor homosexuals. Nakalagay dito, maliwanag. Homosexuals. Catamites. Those submitting to homosexuals. Nor sodomites, male homosexuals. Nor thieves, nor covetous, nor drunkards, nor revilers, nor extortioners will inherit the kingdom of God. So yung pastor or preacher na nagsasabi na hindi raw niya alam kung sino mapupunta sa impyerno, nakalagay dito, ba't hindi niya binabasa to? Ayaw niya lang sabihin kasi nga, baka may magalit na tao sa kanya. Hindi siya takot kay Almighty Father, takot siya sa tao. Asan na ba yung preacher? Anong pangalan nun? Nakalagay dito, ha? Fornicators, idolaters, adulterers. Ano ba yung fornicators? Ano ba yung idolaters? Adulterers, ano yon? Homosexuals, sodomites, sino tong mga to? Mga magnanakaw, covetousness, or covetous, or drunkards, nor revilers, nor extortioners will inherit the kingdom of God. So sino sila? The wicked are overthrown and are no more, but the house of the righteous stands firm. Sino yung mga righteous? Ephesians chapter 2 verse 19 to 22. Now therefore you're no longer strangers and foreigners, but fellow citizens with the saints and members of the household of God, having been built on the foundation of the apostles and prophets, Jesus Christ himself being the chief cornerstone, the foundation, in whom the whole building being fitted together grows into a holy temple in the Lord, in whom you also are being built together for a dwelling place of God in the Spirit. The house of the righteous stands firm. Verse 8, a person is praised according to their prudence, and one of the warped mind is despised. A person is praised. Sino ang magpapraise sa kanya? Sino ang matutuwa sa kanya? Si Almighty Father, according to their prudence. And one with a warped mind is despised. Ano yung warped mind? Perverted mind. Pag perverted ka, ayaw mo ng truth, gusto mo puro kasinungalingan, gusto mo immorality, gusto mo gumawa ng wickedness, prideful ka, arrogant ka. Sino magde-despise sa'yo? Si Almighty Father. Kasi si Almighty Father, He is for truth and justice. He is holy. He is righteous. Hindi pwede kay Almighty Father ang perversion. Mahal niya tayo. And He wants us to be like Him. For us to inherit His kingdom. Kung dito sa mundo hindi tayo mapagkakatiwalaan, paano pa sa heaven mapagkakatiwalaan tayo na mas malaki pang ibibigay sa atin? Syempre hindi. Kaya dapat pa lang, dito pa lang sa mundo na ito, mapagkatiwalaan na tayo. Dahil malaki ang ating inheritance. Ang tatay natin ang ating inheritance. Verse 9, better to be a nobody and yet have a servant than pretend to be somebody and have no food. Mas mabuti pa na ikaw ay nobody and yet have a servant. Paano to? Hindi ka kilala. Nobody. Pero may servant ka. Pag ikaw ay nobody, humble ka, ibig sabihin. At meron kang servant. Pag humble ka, may servant ka. Ano ba yung humble? Papasakop tayo kay Almighty Father. Meron tayong
servant. Bakit magkakaroon ng servant? Kasi considered as prince and kings tayo. Pag humble tayo, nagpapasakop tayo sa tatay natin. Considered as kings tayo kasi nga dito nakalagay sa Revelation chapter 5 verse 8 to 10. Now when he had taken the scroll, the 4 living creatures and the 24 elders fell down before the Lamb, each having a harp and golden bowls full of incense, which are the prayers of the saints. They sang a new song, saying, "You are worthy to take the scroll, to open its seals, for you were slain, and you have redeemed us to God by your blood." So patungkol kay Jesus Christ to. "Out of every tribe and tongue and people and nation, and have made us kings and priests to our God, and we shall reign on the earth." So, sino yung kings and priests? Tayo. Kaya nga, better to be a nobody and yet have a servant. Parang nagkaroon ng servant kasi nga tayo ay kings and priests. Than pretend to be somebody and have no food. Nagpe-pretend na sikat ka, arrogance, boastful, prideful. Ngayon, anong mangyayari sa'yo? Wala kang blessings kay Almighty Father, wala kang inheritance. Yun ang ibig sabihin ng have no food. Verse 10, the righteous care for the needs of their animals, but the kindest acts of the wicked are cruel. The righteous care for the needs of their animals. Inaalagaan ang mga animals. Pero ang act or gawa ng mga wickedness ay cruelty. Walang awa. Ano ba yung needs ng mga animals? Papakainin mo. No? Pero syempre, mas mahal dapat natin ang tao kaysa sa mga animals. Pero meron tayong dominion dito sa mundo na to, ibinigay ni Almighty Father to take care of His creations. Pero yung mga wicked people, cruel sila. Gusto nila kanila lang lahat. Gusto nila angkinin lahat. Verse 11, those who work their land will have abundant food, but those who chase fantasies have no sense. Ano yung those who work their land will have abundant food? Storing up treasures in heaven. Yun ang abundant food. Mag-i-store up ng treasures in heaven. Magtatrabaho tayo para sa tatay natin. Magtatrabaho tayo, susundin natin siya. But those who chase fantasies have no sense. Ano yung fantasies na to? Dahil itong mundo na to, it's just a mirage. Gusto natin lagi sikat, kayamanan, and power. Fantasy yon, walang kwenta. Dahil itong mundo na to, full of fantasy. Hindi to nawawala lahat ng bagay dito sa mundo. Hindi to ang totoong bahay natin. Iibahin ni Almighty Father lahat. Kasi nga, itong mundo na to, yung kung ano man ang setup ng mundo na to, it will not be forever. Iibahin ni Almighty Father. Kaya itong mundo na to, it's just a fantasy. It's just a mirage. Yung kayamanan, mirage yan. Yung power and fame, mirage din yun. It's just a fantasy. Verse 12, the wicked desire the stronghold of evildoers, but the root of the righteous endures. Yung wicked, gustong-gusto nila yung stronghold ng mga evildoers. Sama-sama sila dun. Yun ang kanilang ginugusto.
power, fame, and wealth. Pero ang root of the righteous endures. Ano yung root? Ugat. Pag sinasabing ugat, may pundasyon. Okay? Sure foundation, si Almighty Father. Excuse me. Gaya ng nabanggit natin sa parable of the sower. Verse 13, evildoers are trapped by their sinful talk, and so the innocent escape trouble. Yung mga evildoers, kung ano na mga binabanggit, nagpaplano sila ng evil scheme nila. Natatrap sila sa kanilang sariling scheme. Sa kanilang sariling patibong natatrap sila. Pero yung innocent, hindi nakikipartake sa wickedness, nakaka-escape. Yung mga tao na binabantayan nila yung kanilang bibig, watchful of their tongue, nakaka-escape sila. Hindi natatrap. Dahil ayaw nilang makisali sa wickedness. So yung wickedness, yung evildoers, natatrap sila. Pag natrap sila, mapupunta na sila sa impyerno. Pero yung innocent, nakakatakas, hindi makapupunta sa eternal damnation. Hindi ba pupunta sa impyerno? Dahil binabantayan nila yung kanilang mga bibig. Ayaw nila ng mga usapin na walang kwenta. Dahil ang gusto nilang pag-usapan lagi ay si Almighty Father, yung kabutihan ni Almighty Father. Yung focus nila hindi ang mundo na to, ang focus ay si Almighty Father. Verse 14. From the fruit of their lips, people are filled with good things, and the work of their hands bring them reward. Fruit of their lips, filled with good things. Pagpupuri kay Almighty Father, yun ang fruit of their lips, are filled with good things, magagandang salita, pagmamahal kay Almighty Father, pagmamahal sa kapwa-tao. Ngayon, yung gawa ng kanilang kamay naman ay magbibigay sa kanila ng reward, bibigyan sila ng reward ni Almighty Father. The fruit of their lips, people are filled with good things. Ano yung fruit of the Holy Spirit? Love, joy, peace, forbearance, kindness, gentleness, goodness, faithfulness, and self-control. Gentleness and self-control. Against such there is no law. Galatians chapter 5 verse 22 to 23. Fruit of their lips. And the work of their hands bring them reward. Anong reward yon? Colossians chapter 3 verse 23 to 24. And whatever you do, do it heartily as to the Lord and not to men. I-offer natin lahat ng ating gawa kay Almighty Father. Yung validation ni Almighty Father ang kailangan natin, hindi natin kailangan ng validation ng mga tao. Knowing that from the Lord you will receive the reward of the inheritance, for you serve the Lord Christ. Kaya magkakaroon tayo ng reward, magkakaroon tayo ng inheritance. Na nagtatrabaho tayo para kay Almighty Father. Ano ang trabaho natin? Ang mahalin siya, sundin siya. To win people for the Lord. To tell the people the truth. Even if it hurts. We need God's validation. We don't need people's validation. Dahil ang validation ng tao, walang kwenta. Paiba-iba ng isip. Unreliable.
Verse 15. The way of fools seems right to them, but the wise listen to advice. Pag ang tao ay fool, meron siyang sariling isip. Feeling niya tama yon. Feeling lang niya. Akala niya yun ang tama. Pero wala siyang takot kay Almighty Father. So akala niya tama ang kanyang ginagawa. Pero pag wise ka, may takot ka kay Almighty Father, nakikinig ka sa advice ni Almighty Father. Sa counsel ni Almighty Father, nakikinig ka, sinusunod mo. Paano maririnig ang boses ni Almighty Father? Isaiah chapter 30 verse 21. Your ears shall hear a word behind you saying, this is the way, walk in it. Whenever you turn to the right hand or whenever you turn to the left. Nakikinig yung Almighty Father. Kasi may mga bagay sa mundo na to na akala ng foolish people, wise na siya. Kaya sarili niya ang sinusunod niya dahil siguro siya ay doktor, may masteral degree siya, sikat siya, akala niya magaling na siya, pero hindi. Kung wala sa atin si Almighty Father, wala sa atin si Jesus Christ, hindi tayo takot kay Almighty Father, hindi tayo matatawag na wise. Kahit ano pa ang pinag-aralan mo. Kahit na magaling ka pa sa math, sa physics, ano pa bang, sa calculus, no? Kahit ang galing mo sa memorization, wala yon. Kung wala kang takot kay Almighty Father, hindi yun valuable, worthless yung pinag-aralan mo. Verse 16, fools show their annoyance at once, but the prudent overlook an insult. Yung foolish people, mabilis silang magalit, no? Kaya wag tayong laging agad magagalit dahil masasabi na tayo ay foolish. Maraming mga taong mabilis magalit. Inaano ko yung sarili ko. Kinokontrol ko yung sarili ko. Humingi ako ng guidance kay Almighty Father para hindi na magalit. Kinakausap niya ako, wag ka magagalit. Dahil pag mabilis magalit, foolish ka. But the prudent overlook an insult. Kahit insultuhin ka, hindi ka magagalit. Ha? Ngingitian mo lang, ay inunsulto niya ako, hindi ako magagalit. Dahil kilala natin ang sarili natin, kaya hindi tayo magagalit. Fools show their annoyance at once, but the prudent overlook an insult. Kahit sabihin pa, pangit yan, mataba yan, walang kwenta yan, hindi tayo may insulto. Dahil kilala natin ang sarili natin, alam natin na mahal tayo ni Almighty Father. Pero yung mga foolish people, mabilis sila magalit, sabihan mo lang ng masakit kahit magandang banggitin mo sa isang foolish person, maano siya, masasaktan siya, ba't ganon? Kasi nga, meron siyang insecurity, siya ay foolish, no? May insecurity siya, and at the same time, wala siyang takot kay Almighty Father. James chapter 1 verse 19, so then my beloved brethren, let every man be swift to hear, slow to speak, slow to wrath. Dapat tayo makinig mabilis, mabagal ang pagsasalita, at mabagal ang tayo magalit. Ibig sabihin, pakikinggan muna natin. Hindi agad-agad magdidesisyon, nakarinig ka lang ng ganon, mag-flare up ka na. Pag slow to wrath, ibig sabihin, makakalimutan mo ng magalit kasi slow to wrath ka na. No? Slow to speak, iintindihin mo mabuti. Lahat ng angle, i-check mo bago ka magsalita. Fools show their annoyance at once, but the prudent overlook an insult. Naintindihan natin? Naintindihan ko po. Mag-isa lang ako. Isa naintindihan mo? Opo. Naintindihan ko, Lord God.
Isa pa, no? James chapter 5, verse 7 to 13. Therefore be patient, brethren, until the coming of the Lord. See how the farmer waits for the precious fruit of the earth, waiting patiently for it, until it receives the early and latter rain. You also be patient, establish your hearts, for the coming of the Lord is at hand. Do not grumble against another or one another, brethren, lest you be condemned or judged. Behold, the judge is standing at the door. My brethren, take the prophets who spoke in the name of the Lord as an example of suffering and patience. Maging patient tayo. Kaya nga pinadala sa atin ng mga prophets, pati si Jesus ipinadala sa atin. Example of suffering and patience. Indeed, we count them blessed who endure. You have heard of the perseverance of Job and seen the end intended by the Lord, that the Lord is very compassionate and merciful. Maging patient. Hindi agad-agad magagalit. No? Pag may tao nagagalit, ay mat magagalit agad yun. Ay ang ikli lang ng utak na hindi nakakaintindi. May mga ganong lahing tao, galit agad. Ay galit agad, wala naman sinabing masama. Ay ba't nagagalit yun? Parang nakakatawa. Minsan natatawa ako, ay nagagalit, nakakatawa naman yun. Kasi nakakatawa talaga. An honest witness tells the truth, but a false witness tells lies. Yung honest witness, kahit masakit, sasabihin niya yung katotohanan. But a false witness, syempre kasinungalingan lagi ang sinasabi nun. The words of the reckless pierce like swords. Reckless yung bibig mo. But the tongue of the wise brings healing. Pag sinasabing wise, may takot kay Almighty Father, okay? Baka sabi mo, bakit ikaw Iska, ganyan ka magsalita, napaka-blunt mo. Ibig sabihin, para kang nagsasalita na reckless ka magsalita. The words of the reckless pierce like swords. Pag ang sinasabing reckless dito, nagsasalita ka ng paninirang puri sa tao. Nagsasalita ka ng mga chismis, ng mga kasinungalingan, hindi mo iniisip ang mga sasabihin mo. Pero, yung tongue of the wise, may takot kay Almighty Father to bring healing to the people, para gumaling. Dahil may sakit ang tao, ang sakit ng tao, kasalanan. Paano ba gagaling ang tao pag may sakit? Di ba, para siya gumaling, example, kailangan siyang operahan. So, masasaktan muna siya bago siya gumaling. The tongue of the wise brings healing. Masasaktan muna ang tao bago siya gumaling. Para siya ma-heal. Paano siya gagaling? Iinom muna siya ng gamot. Mapait yung gamot bago siya gumaling. Ayun, ha? The tongue of the wise brings healing. Pero the words of the reckless pierce like swords. Ito yung paninirang puri. Salita lang ng salita nang walang value ang sinasabi. Basta lang makapagsalita. Parang clanging cymbals lang ang bunganga. Bunganga talaga. The tongue of the wise brings healing. Baka kasabi-sabihin din naman ng ibang tao, dapat yung pag magsasalita kami pagmamahal. Dahil si Almighty Father, He is a loving God. Yes, He is a very loving God. Pero, He punishes also people who are disobedient. Para matuto. Para gumaling. Dahil may sakit tayo, ang sakit natin kasalanan. Para tayo gumaling, matauhan tayo, kailangan nating dumaan sa matinding mga events and trials ng buhay natin. So, naiintindihan ko, Lord. Hindi ko alam, wala naman nanonood nito.
truthful lips endure forever, but a lying tongue lasts only a moment. What yung kasinungalingan, hindi yun enduring, yung kasinungalingan, dahil darating ang panahon, malalaman din ang totoo. Walang makakapag-twist ng katotohanan forever. Dahil si Almighty Father, He is true. Kaya lahat sasabihin ni Almighty Father yung katotohanan. Kaya yun ang forever. Pero pag sinungaling, for a certain time frame lang yun. Truth will come out eventually. Kaya nga, truthful lips endure forever. Pag magtitiwala tayo sa tatay natin, puro mga totoo ang sasabihin natin so that we will endure forever. Yung mga sinungaling, konting panahon lang ang mailalagi nila sa mundo na to dahil sila ay sinungaling. Because truth will come out eventually. Verse 20, deceit is in the hearts of those who plot evil. Panloloko ay nasa puso ng mga tao na gumagawa ng wickedness. But those who promote peace have joy. Kung meron tayong peace sa heart natin, meron tayong joy. Wala tayong galit, wala tayong iniisip na masama. Puro peace ang nasa atin and joy. Dahil nasa sa atin si Almighty Father, nasa sa atin si Jesus, the Prince of Peace. Pero kung ang heart mo ay madumi, deceit is in the hearts of those who plot evil. Excuse. No harm overtakes the righteous. Hindi masasaktan or mapaparusahan ang mga righteous people. Pero yung wicked, punong-puno sila ng problema at pasakit. No harm overtakes the righteous. O baka sabihin niyo, bakit yung mga gumagawa ng tama, nasasaktan. Tapos yung mga wicked naman, bakit ang ganda ng buhay nila? No? Ikino-compare na naman ninyo. Pag sinasabi itong no harm overtakes the righteous, si Almighty Father, siya ang mag-iingat sa kanyang mga anak. Yon ay pag nasa eternal salvation na ang kanyang mga anak, nasa heavenly kingdom na. Pero kung ang wicked, yung wicked naman nasa impyerno, full of trouble na sila. Hindi na matatakasan yon. Hindi yung sakit, yung pain, yung suffering sa impyerno. Malagkit, masikip, mabaho, mainit, maingay, puro sigawan, puro iyakan, madilim. The wicked have their fill of trouble. Gusto niyo ba doon? O gusto niyo kay Almighty Father? Kung gusto natin kay Almighty Father, dito sa mundo, we must deny ourselves. Take up our cross and follow Jesus. Kung gusto natin sa tatay natin. Dahil ang kapalit noon ay eternal salvation. Pero kung dito sa mundo, gusto niyo maganda ang buhay ninyo, manloloko kayo ng tao, gusto niyo lagi away, gulo, kadumihan. Dito sa mundo, masaya kayo, pero ang kapalit naman noon ay for all eternity na parusa. Na hindi na makakalabas sa impyerno. The Lord detests lying lips. Galit si Almighty Father sa mga sinungaling na bibig or tao. But He delights in people who are trustworthy, mapagkakatiwalaan. Gusto ni Almighty Father yung mga tao mapagkakatiwalaan. Baka sabi niya, hindi naman ako sinungaling eh. O pag sinabi mo hindi ka sinungaling, nagsisinungaling ka na. Dahil, hindi naman ako makasalanan. Ay, pag sinabi mo hindi ka makasalanan, sinungaling ka, ayan, makasalanan ka talaga, no? Kaya anong gusto ni Almighty Father? Anong kailangan natin? Tatanggapin natin, aaminin natin na makasalanan tayo dahil yun naman talaga ang totoo. Pag sinabi natin na hindi tayo makasalanan, eh makasalanan tayo kasi nga ayaw mong aminin. O hindi mo chinismis yung kasama mo sa trabaho. Hindi ka nagsinungaling, hindi ka nangopya, hindi ka nagsalita ng masama sa kapwa-tao mo.
Wala kang inisip na masama sa kapwa-tao mo or sa kahit na sino. Sinungaling ka kung sa tingin mo na maayos kang tao. Ha? Ako hindi rin ako maayos sa tao, pero by the grace of the Almighty Father, because of the blood of Jesus, pinatawad niya tayo sa ating mga kasalanan. Kasi on our own, wala tayong righteousness. Yung righteousness natin naka-anchor kay Jesus Christ. Dahil si Jesus Christ, siya yung malinis, never nagkasala. The Lord detests lying lips, but He delights in people who are trustworthy, mapagkakatiwalaan. Alam ni Almighty Father ang mga taong mapagkakatiwalaan. Alam niya, kita niya ang puso ng mga taong mapagkakatiwalaan niya. Sino yung mga taong mapagkakatiwalaan? Yung umaamin. Aaminin natin. Yung pagkukulang natin sa tatay natin. Pagkukulang natin sa kapwa-tao natin. Aaminin natin. Doon mag-uumpisa ang healing, doon mag-uumpisa yung pagiging trustworthy natin. Verse 23, the prudent keep their knowledge to themselves, but a fool's heart blurts out folly or foolishness. Yung mga prudent, hindi sila mayabang. They keep their knowledge to themselves, kung anong alam nila. Hindi nila pinagyayabang. Humble ang mga prudent or righteous people. Pero kung ang isang tao ay foolish, kung ano-ano na lang ang binabanggit niya, blurts out folly or foolishness. Verse 24, diligent hands will rule. Anong diligent? Masipag ba sa pagtatrabaho dito sa mundo na to? 24/7 kang hindi na natutulog? Ang sinasabing diligent dito sa Bible ay yung nagtatrabaho para kay Almighty Father. Lahat tayo servant of the Almighty Father. Diligent hands will rule. Diligent in serving the Almighty Father. Ito ha. But laziness ends in forced labor. Pag ikaw ay tamad, ang kapupuntahan mo ay forced labor. Ano tong forced labor na to? Yung diligent hands, nagtatrabaho siya para kay Almighty Father. Siya ay magro-rule sa land to be to rule with Jesus, no? In His kingdom that will never end. Ito yung ibig sabihin ng diligent hands. Mga tao na nagtatrabaho para kay Almighty Father. Lahat tayo, baka sabihin niyo, hindi, preacher lang nagtatrabaho kay Almighty. Hindi, lahat tayo. Ha? Royal priesthood, a holy nation, lahat tayo. Lahat ng creation ni Almighty Father, tayo. He created us in His image and likeness. Lahat tayo servant niya. Ano yung laziness? Yung mga tao na hindi gumagawa ng ipinag-uutos ni Almighty Father, that's laziness in His eyes. Pag sinasabing forced labor, sapilitang trabaho. Ang mga tamad ay bibigyan ng sapilitang trabaho. Yun ang kanilang kapupulutan or yun ang kanilang kahihinatnan. Ano ba yung sapilitang trabaho? Oh. Sa impyerno, sapilitang trabaho yun. Laziness. Hindi pagtatrabaho kay Almighty Father, hindi sinusunod ng kanyang laws and statutes. O, diretso na agad, papupunta sa impyerno. Pero yung diligent hands, yung tatrabaho para kay Almighty Father, will rule. Ang sabi ni Jesus, He wants His friends to rule with Him in His kingdom that will never end. No? So yun ang ibig sabihin ng verse 24. Verse 25. Anxiety weighs down the heart, but a kind word cheers it up. Ano yung anxiety weighs down the heart? Yung future focus tong anxiousness, no? Na may takot ka sa future. But a kind word cheers it up. So, ito naman ay yung responsibility natin sa ating mga brethren. Anxious man ang mga tao sa hinaharap, pero i-uplift natin sila, tutulungan natin ang mga brethren natin. A kind word cheers it up. Verse 26.
The righteous choose their friends carefully, but the way of the wicked leads them astray. Yung mga tao, pipiliin natin yung mga sinasamahan natin. At pipiliin natin, at kung may nakakasama man tayo na mga taong gumagawa ng wickedness, hindi tayo makikipartake sa kanilang wickedness. Excuse. Kasi may tendency, no, righteous choose their friends carefully, may tendency na mahila tayo ng mga tao na gumagawa ng wickedness. Kaya, pipiliin natin yung sinasamahan natin. Yung makakabuti sa atin, kung tayo ay mahina, yung makakabuti sa atin ng mga tao ang dapat na makasama natin. Ang friend natin, real friend natin, si Jesus. Hindi niya tayo iiwan. He gave His life for His friends. But the way of the wicked leads them astray. Kaya pag wicked ang mga tao, maliligaw tayo kasi kasama natin puro mga wicked. Kaya dapat lahat ng bagay sa decision making natin, Lord God, ingatan mo po, Lord, kami. Hingi natin ng advice ni Almighty Father, yung guidance niya, yung protection niya sa atin. The lazy do not roast any game, but the diligent feed on the riches of the hunt. Ano ibig sabihin nito? Ang tamad, walang naluluto. Pero, yung masipag, nakakakain sila ng mga riches of the hunt. Masipag. Ulitin natin, anong laziness kay Almighty Father? Pag lazy ka, wala kang eternal salvation. Hindi makakasama sa wedding banquet. Ano yung laziness kay Almighty Father? Yung hindi nagtatrabaho para sa Kanya. Hindi nagmamahal sa Kanya. Hindi nagmamahal sa kapwa-tao. Hindi nag-share ng hindi siya sinasamba, hindi siya ina-acknowledge, yun ang laziness. Hindi sinusunod ang laws and statutes, that's laziness. Pero kung diligent, yung sumusunod kay Almighty Father, makaka-experience na, makakakain ng riches of the hunt. Kasama ni Almighty Father sa wedding banquet or sa the great feast, parable ni Jesus Christ. Kasi sa tatay natin, we will be satisfied and contented. Kaya nga, but the diligent feed on the riches of the hunt. John chapter 6 verse 35, and Jesus said to them, I am the bread of life. He who comes to me shall never hunger, and he who believes in me shall never thirst. The lazy do not roast any game, but the diligent feed on the riches of the hunt. Magsusustain sa atin to Jesus. We will be satisfied and contented with our Father. Verse 28 and the last verse of Proverbs chapter 12, in the way of righteousness there is life, along that path is immortality. Ayun na, immortality. Way of righteousness there is life. Who is the way, the truth, and the life? Jesus Christ. In the way of righteousness, there is life. Along the path is immortality. O, ayan ha. Maliwanag na maliwanag. Iska. Pag sinasabing immortality, anong ibig sabihin ng immortality? Oo, nasasagot. Ako lang sasagot sa sarili ko. Nakausap ko sa sarili ko. Immortality means living or lasting forever. It is the state of having endless life, avoiding death completely, or achieving lasting fame so that people remember you forever. So it's physically, spiritually, symbolically. Dito meaning sa Wikipedia at saka sa Merriam
Webster. Pero ang immortality, eternal salvation. In the way of righteousness, pag maayos tayo na tao, nagmamahal tayo kay Almighty Father, tsaka kay Jesus Christ, sinusunod natin ang laws, statutes, and commandments of our Father, merong life, buhay. O baka sabi nyo, bakit mamamatay tayo dito sa mundo? Katawan lang ang namamatay natin, pero ang soul and spirit babalik kay Almighty Father, there is life. Along that path is immortality, hindi mamamatay, eternal salvation. Yung soul and spirit natin, babalik kay Almighty Father. Hindi na tayo tatanda, mag-iiba ang itsura natin. So yung itsura natin sa ngayon, hindi ito ang itsura natin. Pagbalik natin sa tatay natin, soul and spirit tayo. Makikita natin yung totoo. Sa ngayon, mirage lang to. Temporary. Transient lang tayo dito sa mundo. Ang totoo, kay Almighty Father. Kung ano yung ating nasa kalooban, yung soul and spirit natin. Kaya nga yung buhay natin dito sa mundo natatapos, pero pagbalik natin kay Almighty Father is for all eternity na. Kaya trials and tribulations lang ang na-experience natin dito. And also, our Father is teaching us His ways. We are being refined, as silver is refined, tested as gold is tested. Para makabalik tayo sa tatay natin, makuha natin ang ating inheritance. Hindi tayo magsisinungaling. At bibigyan natin ng warning ang mga brethren natin. Ang kailangan natin ng validation ng tatay natin, hindi ang validation ng mundo na to. Dahil ang mga tao may sakit. Ang sakit ng tao, kasalanan. Paano tayo gagaling? Sino ang healer natin? Si Jesus Christ. Thank you, and God loves us all so much.